Hello everyone! Welcome to my channel, Orchids and Me. Thank you for watching and thank you for subscribing. Today po ay magkakaroon tayo ng fast and easy repot ng Phalaenopsis orchid. Ito yung Phalaenopsis orchid na dineflask at pinat ko almost 2 years ago. Check nyo po yung video paano ko sila dineflask at pinat noon. Hindi ko talaga sila nabigyan ng 100% care kasi palagi akong pumupunta sa city para i-visit yung mga anak ko. Kaya siguro mas maliit tong leaf na to compared sa older leaf and newer leaf niya. So check natin. Wow, okay naman yung mga roots niya. Near blooming size na ito. I think with proper care, it will flower soon. Dinala ko sila dito sa city almost a month ago. Makikita nyo yung ibang dahon nag-yellowish. Siguro dahil na-stress sa biyahe at sa bagong environment. Nag-a-adjust pa siya sa bago niyang environment. Pero yung bago niyang leaf ay healthy na. Matigas, green, at hindi na siya yellowish. Kaya pinabayaan ko muna siyang mag-recover bago ko i-repot. So, kailangan kong bumili ng orchid pot. Ito ay small, medium, at large. Ang laki ng large, no? Tingnan niyo po yung size difference nila. Nag-order ako ng I think tig-tatlo ng bawat size para makapamili kung anong size ang gagamitin ko sa pagre-repot. Binili ko to online from Lazada. Hindi po ako sponsored ng Lazada. Ito ang large, medium, at small. Small lang ang gagamitin ko for this orchid. So, tingnan natin tong pot na to. Naghanap ako ng orchid pot pero wala akong masyadong makita. Nagustuhan ko to kasi maliliit yung slits niya. Minsan kasi lumalabas yung mga roots dito sa mga slits. Maganda din yung bottom holes niya, oh. Ang gusto ko talaga sa pot na ito ay mailalagay mo siya sa loob ng mas sturdy na pot. Tulad sa mas malaking ceramic pot or decorative pot. Pag gusto mong magbabad, pwede mo ilagay ito. So kaya itong napili ko. So, sa size ng orchid, kailangan mamili din tayo ng magandang size ng pot. Hindi kasi po pwede yung oversized siya. Kailangan tama lang. Then, gagamit po ako ng pine bark. Ito, binili ko. Hindi po ako sponsored ng mga supplier na to. Gusto ko lang i-share sa inyo para may idea po kayo. Premium pine bark. So, hindi ko na siya ibababad. As is ko na siyang gagamitin. Sabi ko quick and easy repot kasi wala na ako masyadong gagawin to. Kundi i-up pot ko lang siya. Kung baga lalagay ko sa mas malaking pot. Pwede kong tanggalin o hindi tanggalin yung moss. Kaya lang ito kasi akong gumawa. Kaya sigurado ko yung moss na walang mga pest or walang mga snails, kaya hindi ko na siya spray ng hydrogen peroxide. So, kung gusto niyo pong bawasan yung moss, pwede rin. Pero ako, hindi ko siya tatanggalan kasi okay naman siya di ba? So, gagawin ko na lang, ilalagay ko siya dyan. O, parang maganda sa size niya para makahinga siya at mamulaklak na siya. So, lagyan natin ng pine bark. Tuyo ito. Hindi ko na binabad. Quick and easy nga eh. So, maganda yung klase ng pine bark o pino. Pwede nyo itong ibabad sa tubig kung gusto nyo. Pero ako hindi na. So, lalagay ko lang to. Medyo yata dapat bawasan. Ayan. Ayan na. So, ganun lang. Tapos tap nyo lang siya. Tatap nyo.
Try natin ipasok yung mga ugat niya sa loob. Medyo wet pa yung orchids kasi tinan mo yung ugat green pa, kaya medyo flexible pa yung roots niya. So ayan lang. Ipat nyo siya hanggang sa dito sa leeg. Masusubaybayan nyo itong orchid na to kasi makikita nyo to sa mga dati kong video. Nung binili ko siya, dineflas ko siya at pinat. Kung paano ko siya dinidiligan at paano i-fertilize. Hope na mamulaklak siya at makita natin yung flower niya. Parang ang sarap-sarap ng pakiramdam. Yung from deflasking to flowering, di ba? So ayan, ready na siya. I-tap mo lang siya. Yung iba sinisiksik ito, pero hindi ko na isisiksik, tap lang. Okay na siya. Tapos na tayong magripat. Okay pa siya, hindi ko siya didiligan kasi wet pa yung sphagnum moss niya at napaka-konti ng sphagnum moss niya. Feeling ko hindi naman mararatin yung roots niya. Loose kasi siya, hindi compact at konti lang. So yan. So kailangan nyo lang bumili ng pot na ganito and then pine bark. Okay na siya. So, may iba pa ako dito na ireripat. Same procedure. Tong dalawa na to ay kasamahan ng nauna kong naripat. Galing sila sa iisang flask. Then, meron ako ditong medyo malaki na. Nabili ko siya as seedling. Ngayon, blooming size na siya. Malaki na siya para sa pot niya, kaya kailangan ko na siyang iripat. So, eto na sila. Ang last step na gusto kong gawin ay dagdagan ng stones or pebbles sa taas. Pampabigat para hindi sila madaling matumba. Pwede rin po kayong magdagdag ng uling or hydroton or ibang orchid media na gusto nyo. So, eto na po sila. Dito ko sila ilalagay. May transparent na roof ito, so hindi direct yung sunlight. So yun lamang po. Thank you for watching. Like po kayo, comment at subscribe. Hit nyo rin po yung notification bell para ma-inform kayo sa mga bagong videos. Thank you. Bye-bye. See you next video.